howdy once again mga kapatid. For today's video, masaya po ako mga kapatid dahil sa pagkakataong ito, mayroon na po akong itlog ng pabo na napapisa. So, combination po ito ng hybrid na barako at pure na broad-breasted. Ayan, so semi-pure po yung kalalabasan nito. At ito, may papakita ko po sa inyo. Here we go, let's go! Bali, ito po yung update sa aking incubator mga kapatid. Ito, as of now, gamay ko na po ang incubator na ito. Ito na po yung ginagamit ko. Malaki kasi ito, malaki yung capacity. And then, loobin ng Diyos, sa susunod na taon is magproduce na po tayo ng pangmaramihang sisiw. Ayan. So, ngayon, weekly po akong naglo-load dito sa incubator. Posible, next year, kung luloobin ng Diyos, is hindi na po tayo maglo-load ng every week. Siguro 3 weeks. Every 3 weeks. Ayan. Ito try naman natin yung pamamaraan na ikikip po natin yung itlog doon sa chiller ng rep. Ayan. Yun, hindi ko pa po yun na-try. So, may order kasi na tig 50 pieces. So, kailangan kong mag-imbak ng itlog para makaproduce po ako ng ganung sisiw. So, awa tulong ng Diyos, sana mag-success. Bali, ito po yung ibinalita ko sa inyo kanina na masaya po ako dahil mayroon na po akong semi-pure. Ayan. So, para ma-exclusive talaga, hindi maghalo-halo yung mga sisiw kasi may napipisa rin dyan sa ilalim eh. Ito, nilagyan ko ng net para may harang. So, lalagyan ko lang ito ng tanda para hindi talaga sila magtawag dito maghalo-halo. So, I think 4 yung anak na ang aking semi-pure na broad-breasted, yung itong 4. Ayan. Tapos itong tatlo, red bourbon lang ito. Ayan, red bourbon naman yan. So, magandang kulay po yan. Pero ito, napakagandang materialis nito para po sa ating pagproduce ng meat type na mga pabo. Ayan. Pag may lalaki yan o babae man dyan sa 4 na ito, ayan, goods na po. Maganda po yung gamitin na pang materialis sa ating hybrid. At may nauna naman nito, 2 po yun. Ayun, nasa mga 2 linggo na po yung 2 na nandun sa kulungan, yung mga naunang itlog. So, salamat sa Diyos dahil ito po, masasabi kasi natin na ang umpisa talaga yung mahirap. Pero pag umpisahan na po natin, tapos nasanay na tayo, parang madali na lang po sa atin. Ayan, salamat po sa Diyos. Ayan po yung aking incubator. May papisa pa naman dito. Ayan, may nagsisimula na rin. Itong isang incubator hindi ko na ginagamit kasi maliit lang yung capacity mga kapatid kumpara dito. Ito kung maraming itlog po yung ating ilalagay, kaya po nitong mag-hold ng 500 pieces. Ayan, 400 to 500 na itlog ng pabo. Agay, kanindot ito na sa akong mga piso. Semi-pure. Aba, napadyoy bourbon rin tulog ka buok. Ayan, papakita ko na lang sa inyo mamaya yung kuan, tawag dito, yung mama at saka papa nito. Si Joro po yung papa, tapos yung broad-breasted na babae po yung mama. Kasi nga, hindi pa nagkakasta yung isa kong barako na broad-breasted. Kaya ito, nag-produce muna tayo ng semi-pure. Salamat sa Diyos dahil ayan, hindi naman tayo nabigo. Nagkaroon din tayo. Ayan. Pero ngayon, mayroon na po akong black bronze doon na mabilog yung katawan. Malaki po yung barako na yun. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya mga kapatid. Nakakatuwa lang. Masaya po ako ngayon mga kapatid dahil ayan, pangalawang bisis po ako nakapagpapisa ng itlog ng aking malalaking lahi ng pabo. Ayan, may nauna na nga na 2, tapos ito yung 4. Ayan. So, iwan ko lang kung nakarelate kayo sa sinasabi ko po dahil para sa akin, masaya po ako mga kapatid. Ayan, hindi ko po may pagkaila na masaya po ako sa pagkataong ito dahil ayun nga, mayroon po akong semi-pure na na-produce. Salamat po sa Diyos. Bali po mga kapatid, ito na po yung aking pabuhan sa ngayon. Kung nakikita nyo, Ambaking Pabo Farm. Ito po yung mga materialis ko sa aking hybrid turkey. Ayan, ito mga babae, ito po yung aking itinira, nasa mahigit po ito sa 20. Ayan.
Nasa mga 20 piraso po ito. Tapos yung tatay nung semi-pure po na sinasabi ko kanina na yung nandun po sa incubator, ito po si Zoro. Ayan. Hindi po masyadong mabigat ito, hybrid turkey lamang ito mga kapatid. Yung timbang nito is 10.5, 11 kilos. Yan lamang po yung kanyang timbang mostly. Lalo na daming babae yung kanyang kinakastahan dito, hindi po talaga siya masyadong bibigat. Ayan po yung papa, si Zoro. Tapos dito sa loob, papakita ko na lang sa inyo kung ano po yung hitsura ng nanay naman nun, nung semi-pure. Bali ito, mga pang growing out ko na po. Ito na lang po yung natira na pabo na pang out ko. Ayan, yung 4, wala pa po yung may-ari. Tapos yung nandito sa loob, naka-reserve na po ito. Mayroon na po itong may-ari. Liban dito, ito Bourbon Red, 2 Bourbon Red. Ayan, wala pa po yung may-ari. Bale, ito na. Ito po yung broad-breasted ko po na black bronze. Yung nanay, ito. Ayan, hindi ko na lang tinimbang ito mga kapatid. Siguro sa susunod na lang na pagkakataon, pag magpo-post na po ako na mayroon na po akong pang-out na broad-breasted, saka ko na lamang po siguro ito titimbangin. Ayan po yung kanyang itsura. And then, yung lalaki ko naman na broad-breasted, ito, sa ngayon, ongoing na po yung pag-itlog ng inahing ito. At kumakasta naman o nagsisimula namang magsampa yan, yung broad-breasted na yan. Naputulan ko na rin yan ng kuko. Yan po yung aking sinabit doon sa puno ng kahoy para putulan ng kuko. Ayan. So, ito lamang po yung dalawa kong broad-breasted na black bronze ngayon. Pero ayun nga, namatayan kasi ako ng barako nung kasabay nito. Namatay, kaya ayun, nag-order po uli ako doon sa Bohol. Ito, bata pa ito, mas matanda itong babae kumpara sa lalaki. Ayan. Yan po yung magulang ng aking semi-pure. Tapos ito naman po yung mga Bourbon Red ko na breeder. Ayan. Pinasilip ko lang sa inyo mga kapatid. Hindi pa marami yung aking broad-breasted, pero ayun nga, ang nakakatuwa lang is ayun, nagsisimula na kasi silang mag-itlog at magbigay ng sisiw sa akin. Kaya ayun, napakalaking bagay po bilang breeder, nakakatuwa na po pa ganun. Kasi nga, ang una ang mahirap, permiro ang lisod. Maputik po dito sa amin ngayon dahil maulan. Tapos dito naman, ito naman po yung aking white Nicholas na broad-breasted. May 3 po akong inahin dito. Ganun rin yung history nito. Ang kasabayan nila na lalaki is namatay rin. Ito, kasabay rin ito nung lalaki na black bronze. Ayan. Kaya nakapagpalabas po ako ng semi-pure dahil hindi pa ito kumasta at yung doon, hindi pa rin kumakasta yung black bronze at ito. Kaya ayun, pinakastahan ko muna ka Zoro. Asan na to si Zoro? Ayan. Ito, pinakastahan ko muna sa kanya. Ayun, salamat sa Diyos, nakapag-produce naman ng 4. Tapos may nauna na doon na mga magdadalawang linggo. Andun, 2 rin yun. So, goods na. Bali may 6 na semi-pure. So, magandang materialis na yon, loobin para ibangga dito sa aking mga hybrid. Ayun na, nag-itlog pa yung isa. Tingnan nga natin kung may itlog ba. Ikaw. Nasamad yung gilid pagkasta. Naputulan ko na ng dulo ng kuko yan. Ito na lang, titingnan natin anong ginagawa nito. Nag-itlog ka? Wala. Hindi pala. Walang itlog. Pero kanina nakapulot ako ng isang itlog dyan. Ang putik So yan lamang po yung kaunting ganap natin mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, ibinahagi ko lamang po sa inyo yung kaunting kasayahan ko ngayon dahil may napapisa na po akong semi-pure na broad-breasted.
Ayan. So, considered pa rin natin yun na hybrid. Thank you and happy farming all.